Hello mga ka-London! Loan dito, loan doon. Naghahanap ka ba ng online loan application na flexible daw ang payment term at mahaba ang kanyang loan term or yung kanyang pagbabayad, repayment method nito. So ito nga ay babayaran mo daw ng mula 3 months up to 1 year or 90 days up to 360 days. Kung interesado ka dito sa video natin na ito, ay panoorin mo ang video hanggang dulo at kung bago ka nga lang sa channel na ito, ay huwag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod pa nating mga videos. Kung excited ka nang malaman itong online loan application na ito na nagpapaloan ng hanggang 50,000 pesos para sa first time user at kung excited ka na, mas excited ako dahil ito nga talaga ang purpose ng ating review, maghanap ng legit na online loan application na maaring makatulong sa atin lalong-lalo na sa oras ng pangangailangan. Ito na naman nga tayo sa petsa de peligro na tinatawag natin dahil malapit na yung sahuran ng katapusan pero tapos na rin ang budget natin. Kaya naman sigurado ako marami sa inyo naghahanap ng online loan application na pwede nating mautangan. Sigurado ako sa mga nanonood ngayon sa review natin na to, marami na sa inyo nakapag-try na sa mga online loan application. Pero kung bago nga lang kayo sa mga ganitong pangungutang sa mga online loan application, ako mag-ingat tayo lalong-lalo na sa pagbibigay ng ating mga personal information. Kaya naman tama ang ginagawa mo na nanonood ka muna ng ganitong klase ng review para at least bago mo itry, bago mo subukan, ay nakasisiguro ka muna talaga na legit ang online loan application na iyong pag-uutangan. Pero bago nga tayo dumako sa ating review ngayong araw, gusto mo bang manalo ng instant cash? Kung lagi kang nare-reject sa mga online loan application, naku, sumali ka na sa ating pa-GCash giveaway. Dahil dito nga sa ating review, nanonood ka lang, may chance ka pang manalo ng instant pa-GCash giveaway. So ano lang bang dapat mong gawin? I-like lang ating video at huwag kalimutang mag-comment sa comment section dahil dyan ko pipiliin ang maswerteng mananalo. So ano pang hinihintay mo? I-like na ang ating video at mag-comment na sa comment section. At balikan na nga natin ang online loan application na bida sa ating review ngayon. Ito ay walang iba kundi si Tendo Pay Loan. Ito nga palang si Tendo Pay ay hindi downloadable sa Google Play Store. So, sa ngayon, available lang siya sa App Store. At ito nga ay nag-o-offer ng up to 50,000 pesos na maximum loan. Pero syempre, sa mga first-time user, alam natin yan na hindi pa talaga 50,000 pesos. At yan ang alamin natin kung magkano. So, tignan na nga natin itong si Tendo Pay. So, dito nga, para tayo makapag-login, syempre kailangan natin ilagay yung ating active phone number para makapag-send sila sa atin ng verification code. Ito nga palang si Tendo Pay ay SEC-registered din. Pero syempre, hindi nga porque SEC-registered ay masasabi na talaga natin na legit ang isang online loan application. Mas maganda pa rin talaga na i-check muna natin. So, dito nga, ito yung mga sasagutan natin. Hindi mawawala syempre ang personal information. Sa personal information, kasama dyan kung anong natapos mo, yung education level. Kasama din ang marital status kung married ka ba or single. And then yung quantity of credit cards or kung ilan ba yung credit cards mo. Kung wala naman, 0 lang ilalagay mo dyan. House ownership, kung ito ba ay owned or rented. Pipiliin mo lang dyan. Pipili ka lang dyan sa pagpipilian. And then, residential address at kasama din syempre yung complete address natin. Pag sinabi natin complete or detailed address, kasama pati number at street ng ating bahay. And sa work information naman or yung job information, kagaya lang din ng ibang online loan application, ilalagay mo dito yung industry classification kung saan nabibilang yung work mo and then company name, okay, length of employment kung gaano ka nakatagal sa trabaho mo, kasama din dyan yung payday 1, payday 2 kung ikaw ay sumasahod ng kinsenas at katapusan, and then syempre yung monthly income. Dyan madalas nila ibabase kung magkano ba ibibigay siguro sa ating credit limit. And next naman ay yung dun sa emergency contact na. So dito sa online loan application na ito, hindi 5, hindi 3 ang hinihingi, kundi 2 lang. So, ibig sabihin, compare sa ibang online loan application, mas konti ang hinihingi nila dito emergency contact or contact reference. So, ilalagay natin dito yung kung kaano-ano natin or yung relationship natin dun sa nilagay natin emergency contact and then yung kanyang pangalan at contact number. Mag-ingat lang tayo sa pagpili kung sino ilalagay natin dito sa contact reference na to dahil
once na due date na natin at hindi tayo makontak ng mga agent ng OLA na yan, panigurado ang i-message nila or tatawagan nila ay ang mga nilagay nating contact reference. And next naman dito sa identity authentication, so facial recognition yung nauna dito. Dito i-check lang nila kung ikaw ba talaga yung naglo-loan at hindi lang talaga nagamit yung ID mo sa paglo-loan. Which is maganda naman, lalong-lalo na sa part natin na naglo-loan. At least tayo talaga yung naglo-loan, tayo talaga yung nangungutang at hindi lang talaga nagamit yung ID natin. So dito, yung mga ID na pwede ay UMID, passport, driving license, pwede rin ang SSS, PRC, postal ID, national ID, at saka yung national ID na electronic. And last, sa withdrawal method, pwede dito ang bank transfer at pwede rin namang e-wallet. So sa e-wallet, tatlo lang ang pwede. Pwede ang GCash, Paymaya, at GrabPay. And after nga nating ma-provide yung mga information na yan, dito na agad tayo sa pinaka-exciting na part ng ating review or yung pinakahihintay nating part kung saan malalaman natin yung loan details, kung magkano, kung gaano kahaba yung loan term, ano yung mababawas, at syempre kung na-approve ba tayo. So dito nga, yung loan amount na binigay sa atin is 2,000 pesos lang. So, iba-iba naman tayo ng magiging experience dito. So, sa ngayon, sa akin, 2,000 pesos lang. At nakalagay dito yung loan term daw niya is 90 days. At meron lang daw siyang 50 pesos na service fee. At dito nga, magpapakita dito na meron siyang term. So, mahahati daw talaga yung ating babayaran. So, nakalagay dito, term 1 is magbabayad tayo ng 355 pesos. Term 2, magbabayad naman tayo ng 352 pesos. Yung third term naman niya is magbabayad tayo ng 349 pesos. Fourth term is 347 pesos. And then yung fifth term is magbabayad naman daw tayo ng 344 pesos. At yung sixth term is 302 pesos. And yung 90 days na sinasabi niya is nahati sa 6 terms at every 2 weeks or 15 days is nagbabayad nga tayo. So, kung totoo nga itong binibigyan sa ating loan details na ito is magaan siyang bayaran kung every 2 weeks tas magbabayad ka lang ng 300 plus every 2 weeks. And yan, kagaya nga ng sinabi ko is kung ganito lang kababa yung babayaran mo every 2 weeks at ganito kahaba yung loan term is pwede mo talagang i-consider na pag-loanan itong si Tendo Pay. Kaso nga lang, hindi ko pa sure kung ma-approve ako dahil under review pa rin hanggang ngayon yung ating application. At yan nga ang kabuang review natin dito kay Tendo Pay. So, kung totoo itong kanyang pinapakita na to is maganda naman yung review natin dito kay Tendo Pay. Pero syempre, mag-comment dyan sa comment section yung mga nakapag-try na rin dito kay Tendo Pay kung talagang ganito yung kanyang loan term. Para at least, yung ibang mga viewers natin ay magkaroon din ng idea. At disclaimer lang din, hindi ko kayo hinihikayat na mag-loan. Ang purpose lang ng ating review ay para bigyan kayo syempre ng idea kung magkano ba yung ino-offer, magkano yung mababawas, at syempre yung kanyang loan term. At kung gusto mo nga manalo sa ating pa-GCash giveaway, i-like lang ang ating video. Huwag kalimutang mag-comment sa comment section at baka ikaw na ang susunod na manalo sa ating pa-GCash giveaway. Hindi ka man ma-approve sa mga loan, at least dito may chance kang manalo. At dito na nga muna natatapos ang review natin ngayong araw. Hanggang sa muli mga ka-London! Bye-bye!